Madalas kong tanungin ng sarili ko kung saan ba talaga ako nagkamali. Bakit parang kahit anong sipag ko, hindi ako umaasenso? Noong una, simple lang naman ang pangarap ko eh. Makatulong sa pamilya, makapagpatayo ng bahay, makabayad ng utang. Pero habang tumatagal, unti-unti kong nararamdaman na parang nilulunod ako ng mundo. Sa labas nakangiti ako, pero sa loob, bawat araw ay laban. Laban sa lungkot, laban sa pagod, laban sa sarili kong pagdududa. Hindi ko akalaing darating sa punto na magiging tagapangalaga ako ng ibang tao habang unti-unti kong nakakalimutang alagaan ang sarili ko. Ito ang kwento ng isang simpleng babae na tumawid ng dagat para hanapin ang pag-asa. Pero sa bawat pagbangon ko, may luha, may sakit, at may aral na kailangang matutunan. At kung minsan, ang pinakamalaking laban ay hindi yung laban sa ibang tao, kundi yung laban sa sarili mong takot. Maaga pa lang, gising na ako. Minsan, bago pa sumikat ang araw. Habang nagluluto ng almusal para sa amo ko, napapaisip ako, ganito na lang ba ako habang buhay? Isang araw, tinawag ako ng amo kong babae. You're too slow again. Hurry up. I told you to be finished before 7. Yes, ma'am. I'll do faster. No excuse. You must learn to work like machine. Napayuko lang ako. Gusto kong sagutin pero naalala kong kailangan ko ang trabaho. Kahit mahirap, kahit nakakahiya, tiniis ko. Pagbalik ko sa kwarto, kinuha ko ang maliit kong notebook, ang taming saksi sa mga araw na gusto ko nang sumuko. Doon ko sinusulat lahat. Hindi para magreklamo, kundi para maalala kung bakit ako nandito. Para sa kanila, sabi ko sa sarili ko. Para kay mama na may iniindang sakit. Para kay papa na wala ng trabaho. Para sa dalawang kapatid kong umaasa sa padala ko. Pagod ka na naman, ano? Oo, pero wala tayong choice. Kapag umalis tayo, sino magpapadala sa kanila? Minsan naiisip ko, worth it ka ba? Hindi ko alam. Pero kailangan nating maniwala na magiging worth it to. At tuwing gabi, habang tahimik ang bahay, tinitingnan ko ang langit mula sa bintana. Inihisip ko kung tinitingnan din ng pamilya ko ang parehong buwan. Minsan, yun lang ang tanging koneksyon ko sa kanila. Ang buwan. At ang pangako ko sa sarili ko na hindi ako susuko. Dumating ang buwan na halos hindi na ako makatulog. Sobrang dami ng utos. Sobrang daming pagkakamali. Isang gabi, nahulog ko ang baso habang naghahain. Are you blind? Look what you've done! Sorry, ma'am. I'll clean it. You're useless. Always sorry. Parang sumabog lahat ng sakit na tinatago ko. Gusto kong umiyak, pero kailangan kong manatiling matatag. Pag-uwi ko sa maliit kong silid, doon ko lang hinayaan ng luha. Lord, hanggang kailan? Bulong ko. Gusto ko nang umuwi, pero wala pa akong ipon. Kung susuko ako ngayon, sayang lahat ng pinaghirapan. Makalipas ang ilang araw, tumawag si Mama. Anak, okay ka lang ba dyan? Baka sobra kang napapagod. Ayos lang ako, Ma. Kaya ko to. Kung mahirap, umuwi ka na lang. Hindi, Ma. Kailangan kong tapusin to. Kailangan kong matupad yung pangarap natin. Pagkatapos ng tawag, napaupo ako sa sahig. Naramdaman kong kahit pagod na pagod ako, hindi ko pa rin kayang bumitaw. Kasi pag sumuko ako, hindi lang ako ang talo. Pati silang umaasa sa akin. Kinabukasan, nagkamali uli ako. Napagalitan uli. Pero ngayon, may kakaiba. Hindi na ako umiyak. Parang natuyo na ang luha ko. Doon ko na-realize na baka hindi lang ito tungkol sa paghihirap. Baka ito ay pagsubok kung gaano ko kahanda ang sarili kong matuto, magbago,
at tumibay. Isang araw, may dumating na bagong kasambahay. Tahimik lang siya, pero magalang. First time mo? Oo, natatakot nga ako. Ganon din ako dati, pero matututunan mo rin. Ang importante, huwag mong kalimutan kung bakit ka nandito. Sa kanya ko nakita ang dati kong sarili. Takot, mahiyain, puno ng pagdududa. Kaya pinili kong tulungan siya. Tinuruan ko siya kung paano mas mabilis maglaba, paano magluto ng paborito ng amo, paano ngumiti kahit pagod. At sa pagtuturo ko sa kanya, parang unti-unti kong natutunan ulit kung paano tumayo ng may dignidad. Dumating ang araw na tinawag ako ng amo. You improved. I noticed. Good job. Thank you, ma'am. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiiyak. Sa unang beses, may nagsabi sa aking good job. Simula noon, nagbago ang tingin ko sa sarili ko. Hindi pala ako inutil. Hindi pala ako mahina. Kailangan ko lang makita ang halaga ko mula sa loob, hindi sa sinasabi ng iba. Anak, ang laki na ng naipon mo. Konti na lang, pwede ka nang magpahinga. Hindi pa, ma. Pero malapit na. Proud kami sa'yo. Salamat, ma. Lahat ng hirap, worth it pag naririnig ko yan. Unti-unti kong naipon ang sapat para makapagpatayo ng maliit na tindahan sa bahay namin. Hindi man mansyon, pero sapat para makapagsimula. Ngayon, iba na ang araw-araw. Kapag pagod ako, hindi nagalit ang nararamdaman ko, kundi pasasalamat. Kasi, bawat araw, isa na namang hakbang palapit sa pangarap. Ate, paano mo nagawang magtiis ng ganito katagal? Hindi ko alam. Pero siguro kasi natutunan kong ang paghihirap ay parte ng pagbangon. Walang madaling daan, pero may daan palaging nagdadala sa liwanag. At habang sinasabi ko iyon, na-realize kong hindi na ako yung dating umiiyak gabi-gabi. Ako na ngayon yung nagbibigay ng lakas sa iba. Hindi ko pa rin hawak ang lahat ng sagot, pero natutunan kong hindi mo kailangan maging perpekto para magtagumpay. Kailangan mo lang manatiling totoo sa dahilan kung bakit ka nagsimula. At sa bawat kwento ng pagod, may kasamang kwento ng pag-asa. Sa bawat luha, may kasamang dahilan para bumangon muli. Ako si Lara. Isang dating takot, mahina at puno ng pangamba. Pero ngayon, ako na ang babae na natutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Natutunan ko na ang paghihirap ay hindi parusa. Ito ay proseso. Ang pangarap ay hindi basta inaabot. Ito ay binubuo, araw-araw sa bawat sakripisyo. Hindi ko kailangang ipakita sa mundo na matatag ako. Sapat na ang alam kong ginawa ko ang lahat para sa mga taong mahal ko at para sa sarili kong dangal. Ang kwento ko ay kwento ng maraming Pilipino. Mga taong tumatawid ng dagat para sa pag-asa. Pero sa bawat padala, sa bawat tawag, sa bawat luha, may isang puso na umaasang balang araw, uuwi rin siya ng may ngiti. Hindi na luha. At kung may natutunan ako, ito yun. Hindi mo kailangang maging mayaman para maging matagumpay. Kailangan mo lang maniwala na kahit sa gitna ng hirap, may daan palagi tungo sa pagbangon. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, pagod, takot o pangungulila, huwag mong isipin na wala ng pag-asa. Lahat ng sugat, gumagaling. Lahat ng luha, natutuyo. Maniwala ka. May dahilan kung bakit ka dinala sa kung nasaan ka ngayon. Hindi para parusahan ka, kundi para patagin ka. Isulat mo ang mga pangarap mo. Alalahanin mo kung bakit ka nagsimula. At kapag napagod ka, magpahinga, pero huwag susuko.